Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Alhaj. MHS Delivers. MHS Delivers. Subhanakala ilmalana illa ma'alam tanain nakaantalalimul hakim. Glory be to you. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At isang magandang magkatahanang Huwebes po sa ating lahat. Ikalabing 28 ng Nobyembre, ika-26 ng Jumadal Awal. Sa mga tagapakinig sa DXMS Radio Bida 882 kHz at sa mga nanonood ng live stream sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page. Narito muli ang programang MHS Delivers na nagbibigay ng impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, nagbabalik Juwayriya bin Emran Muhammad at ito na po ang pang-197 episode ng ating programa na wala pa rin ibang hinihiling kundi maggabay, magbigay ng tamang impormasyon na magagamit sa pagpapatakbo ng kabuhayan at pamumuhay. Hindi lamang sa rehiyon ng Bangsamoro kundi pati na rin sa ating mga kabalay sa labas ng rehiyon. Para mas lalong mapalaganap ang ating programa, i-like, share at mag-comment sa ating live stream. Pwede rin po kayo mag-subscribe sa ating MHSD BARM YouTube channel kung saan mahanap ang ating mga nakaraang episodyo ng ating programa, pati na rin mga episodyo ng ating Marawi office. At sa rinig ninyo na ako po ang inyong host ngayong araw na ito, on travel po ulit ang ating beloved Ate Sally. Sunod-sunod po ang kanyang mga travels ngayong buwan at most likely sa sunod na buwan. Piyama nila sa lahat ng kasama niya at mas lalong lalo na kay Ate Sal. Safe trip, safe travels, and come back safe. Just stay safe. Meron po tayong 3 balita para sa araw na ito, pero bago natin yun puntahan. Wala si Ate Sally, so walang makakorek sa akin sa Tagalog ko. Baka ang guest natin mamaya pwedeng mag-comment. Pero bago sila marinig, pakinggan natin ang aking right-hand man ngayong araw na ito. Walang iba kundi si Kuya Hamsi. Kuya Hamsi, musta? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, kabalay na ri at sa ating mga masugid na taganood ng ating programa, and welcome po sa aming panibagong episodyo ng MHS Delivers kung saan isang oras na naman po tayong magsasama-sama para sa mga makabagong kaganapan at makabuluhang talakayan ng nating matutunghayan ngayong episodyo. At ako pong nilingkod Bangsamoro, Hamsari Pala. Yes, at siya rin po ay magbabalik para sa ating HSF, sa ating Health and Safety First, na i-judge ng ating original Health and Safety First host. Siya po ay nagbabalik. At ating na-miss. Ating na-miss. Hindi lang sa MHS Delivers, kundi sa opisina mismo. Siya ay nagbabalik. The comeback of, ano yung kay Sir Gadi ko? The comeback again of the second of the... Hi Sir Gadi, baka gusto niyo mag-comment? Siya po,
kasama niya ang magiging guest natin ngayong araw para pag-usapan ng MHSD support to the VOW campaign. Ang dynamic duo, ang ating kasama po natin ngayong araw na ito para pag-usapan sa ating talakayan. Walang iba kundi ang ating focal person at alternate focal person for gender and development ng Ministry of Human Settlements and Development respectively, Zuhaira U. Ibrahim at Charani B. Pandi. Welcome po sa ating program. Assalamualaikum. Kamusta? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapayapa at masaganang umaga sa ating lahat. Maraming salamat sa pa-welcome. Welcome back. Ayan. So Miss later natin po, yung no, boses. I think magkikita tayo again. Assalamualaikum sa lahat ng mga kabalay natin. And very good morning. Good morning. And Ate Cha? Yes. Ayan, isang makatahanang Ayun. Yun. lalo na sa MHSD officials and employees. Ayan, sa kay Ma'am Sally, kung nasaan ka man. Mag-iingat po kayo. Mag-ingat sila sa'yo. So, ayan, thank you po again for guesting us. Yes. We like And hi. welcome back kay Ma'am Zu. Welcome back from kay her, Ate Zu. maternity leave. Yes, it's a sad. Nagbabalik. Ay, it's a sad. It's an ambivalent feeling. Oh, welcome. Babalik ka pero may naiwan ka. Yes, of Oh. course. But tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo natin, of course, para sa Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. At yun po ang ating mga kasama. So, due to scheduling constraints, bago po tayo dadako sa ating balitaan, mauuna po ang ating talakayan. So, diretso po tayo sa ating topiko na MHSD support sa VOWC campaign. Kaya kami po ay magbabalik para doon makalipas nitong mga paalala. Kuya Mans, take it away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya, o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin B. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Simba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng Ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang siyam na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation. Notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa pag-ibig fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSB Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. delivers.
MHS Delivers at tayo po ay nagbabalik para sa ating highlight ng ating programa. Walang iba kundi ang MHS Discusses. At ngayong araw na ito, para sa ating talakayan, pag-uusapan po natin ang MHSD's support to the VOW campaign. At bago yun, dako po tayo sa ating mga guest speaker ngayong araw na ito. Ate Zo, Ate Cha, kumusta po ang ating GAD FPMS? Okay, once again, no, salamat muna, Kabalay na Ri, sa pag-accept ng aming request na mauna, no, dahil after this ay ako po susundo ng aking ng aking panganay. Anyway, nag-aaral na ngayon si nag-aaral Kia. na ang aking panganay, alhamdulillah. And now, doon sa tanong ni Kabalay na Ri na kung kumusta na, alhamdulillah, I think with the series of trainings na kinandak natin, Ma'am Cha, no, doon sa tinatawag nating GAD FPS, Gender and Development Focal Point System. Yes, no. I think mas nai-internalize na ngayon sa ating ministeryo na ito ay hindi gawain ng dalawang tao lamang. Ito ay gawain ng buong ministry, and may mga series of activities tayo. In fact, the past 2 days, itong noong Tuesday and Wednesday, itong week na ito, umattend po tayo sa training ng Safe Spaces Act, Seminar on Safe Spaces Act na kinandak ng Development Academy of the Bangsamoro. And one of my takeaways doon, i-share ko na rin, is kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng batas natin na ano nga yun, ma'am, yung ating RA 9710. Di ba nga pinag-usapan natin ng gender and development, at dyan sa gender and development na yun, ay may batas po yan na kumbaga sinusuportahan ng RA 9710. Ito ay ang Magna Carta. Ito, trivia. Ano ba talaga ang preposition niya? Magna Carta blank women. Ito ba ay Magna Carta on women? Magna Carta for women? Or Magna Carta of women? Yes, isa yan sa pinaka-major takeaway ko nung trainings na yun. Magkakaiba meaning ng bawat Magkakaiba. So kung ikaw tatanungin ko, Kabalay na Ri, ano ang tamang sagot? For women? For women. Ikaw, Kabalay na Hamsi. For din, women. dahil ba nag-for din ako? Sa Google, for nakalagay. For. Hanapin mo po dahil ang tamang sagot ay Magna Carta of women according to mali si RA Google. 9710. Bakit, no? Pasadahan natin ng mabilisan lang. Pag sinabi mo daw na Magna Carta for women, ito ay naka-exclusive lang para sa mga kababaihan. Pag sinabi mo namang Magna Carta on women, ay para mo bang ginawang subject matter lang yung mga babae. Pero pag sinabi mong Magna Carta of Women, ay meron na siyang possession, pagmamayari. Ito talaga ang batas na sumusuporta at batas na nagsasabing may karapatan ang mga kababaihan. Kaya RA 9710 is Magna Carta of Women. Ayan, pwede mong isama yan sa KKK mo mamaya. Rinig mo, nag-type na masyado si Kuya Hamsi, nag-take note na yan. Sige. So, yun lang, may share ko lang yung takeaway ko sa kamustahan natin sa past 2 days na training ko. It was a very good training, alhamdulillah. And I think Shoutout sa DAB. marami tayong mga ways forward na nakuha doon para sa ating ministry. Alright, yun po ang kay Ate Zona. Kumusta? Kumusta po si Ate Cha sa ating God Focal Point System? Busy rin yan. Busy rin yan. Oo, may mga activities tayo na Piniprepare. piniprepare. Meron tayo sa first week ng December, yung Ooh. ating God Focal Point System Secretariat naman na orientation training. So, ayan, mabibisi tayo ulit. So, kasama ka doon, Ri. Happy travels, everyone. Sunod-sunod actually, inshallah, Yep. no? Sunod-sunod ang travels and activities natin. Siguro later na natin Later, mas mapag-uusapan. ma-enumerate yung mga natin ang mga yan. activities. So, for now, sa ating talakayan, ngayon na kumusta natin kung ano ang, kumusta ang ating GAD FPS at medyo napahapyaw natin kung ano nga ba itong GAD na ito at itong Safe Spaces Act, nga may konting background tayo sa kung ano po itong pinag-uusapan na VAUSI, ang ating Violence Against Women campaign, at paano siya naaayon sa mandato ng MHSD.
I like na nagtitinginan kayo Oo, bago tayo dahil nakapaghanda magsagot. ang ating Kailangan meron muna kaming mga kodigo. tinginan, makuha sa tingin. So, itong Republic Act 9262 or also known as the Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. My children. Yes, Yes. it is a landmark. Yung C, VOW-C. Vowsy kasi siya. Hindi yung campaign yung C. No, it's Ah. children siya. So, it is a landmark legislation in the Philippines that aims to address the pervasive issues of violence against women and children. So, this law provides comprehensive protection, support, and legal remedies for victims of domestic violence, ensuring their safety and well-being. So, yung 18-day campaign to end VOW, Violence Against Women and Children, VOW-C, ito siya nationwide advocacy campaign observed annually from November 25th to December 12. So 25 it to aims to 12. raise awareness about the pervasive issues nga yun na sa violence against women and girls, promote advocacy for policy changes, and encourage action to prevent and address these human rights violation. So yun. So, isa siyang nationwide attempt at merong parang specific sa region natin na inoobserbahan. Yes, oo. At kasama Actually, international din siya. Hindi lamang siya. Sa iba, may storya na parang before it was a 12-day campaign, I think. And then, in the Philippines is nagsasagawa tayo ng 18-day campaign. Dahil nga, ito yung tanong ni Ria kanina na kung paano ba siya naayon sa mandato natin. Actually, ito ay nakamandato sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Yes. No? Kaya nga tayo may Magna Carta of Women, doon nakasabi na dapat lahat ng ating mga ahensya ay maglaan at least 5% of budget ng kanilang kabuuang budget on gender and development. At doon po nasasama ang pagsuporta natin ng campaign para dito sa 18-day campaign to end violence against women and children. Right. Yes, at noong Monday nga, November 25, 25, ayan, nakiisa tayo sa kick-off ng BWC. Ayan, Yes. diba? Umattend tayo. Yes, napinakinggan natin ang State of Sobwa. the Sobwa, State of the Bangsamoro Women Address ni Ma'am Baynon G. Caron, chairperson ng BWC, Yes. Bangsamoro Women Commission. So, pero sa BARMC, it's BWC led? Or may sari-sariling yes kwan po. ang- BARM, for the campaign itself, it's led and parang coordinated by the BWC, the Bangsamoro Women Commission. Pero supposed po lahat ng mga ministries and offices and agencies ay in support din sa 18-day campaign to end the violence against women. No, may mga iba't ibang activities yan. So siguro later iisa-isahin natin yun sa atin. Ay, Pero weekend. it is basically ginagawa ng lahat po ng mga opisina ng BARM. Well, pwede na tayo mag-segue doon. So, itong mga suporta na ito sa BWC, ano ang suporta ng MHSD? Anong mga activities ng MHSD para sa VAUC? For now, no, limited pa tayo sa ilang activities man lang. Alright. Una, doon nga sa sinabi ni Ma'am Cha kanina na meron tayong sinalihan, sumali tayo noong Monday sa kick-off, no, sa kick-off activity, sa kick-off program. Yun yung support na mga Opo, yung support binibigyan natin yon sa BARM-wide campaign ng violence against women to end violence against women. And then sa atin naman po, inshallah, kakandak tayo ng Orientation on Safe Spaces Act. Or yun ay ano nga yun, ma'am, RA 9262 I think 9262? 9262 yung hindi, bawal bastos law. Bawal bastos law. RA 11, di ba nakalimutan ko, 11313, Understanding Safe Spaces Act. Anyway, yung RA 11313 or the bawal bastos law, magkakaroon tayo ng orientation yan sa lahat ng mga employees natin sa region. Ang makakayanan pa lang muna natin ngayon is sa region itself and yung mga kalapit na probinsya natin sa SGA and Maguindanao provinces ng mga employees natin. Yun yung MHSD level na activities natin. Magkakaroon tayo ng orientation again on Safe Spaces Act or the Bawal Bastos Law or the Republic Act.
11313, 11313. So, yun yung first na activity May natin. dates and venue na tayo? Sa office lang. Alright. Sa conference hall lang, conference room lang natin. Inshallah this December, it will be conducted this December. Nagko-coordinate na tayo sa ating resource person. And then Pag lang December 18, please. and then meron din tayo gaganapin this will be next week inshallah. No, moms, na training orientation karugtong nung ginawa sa Cagayan de Oro na training another capacity building for the GAD focal point system ng MHSD na naka-focus naman ito sa ating secretariat naman po, no. So isa yon for our MHSD level na activities. And meron tayong sa beneficiary level na gagawin. Kino-coordinate na rin po natin ito sa ating housing division. Ito po yung orientation on gender-based violence and referral pathway. May dalawa tayong target na housing Darussalam communities. Within Maguindanao lang muna dahil para medyo malapit pa siya. Ito ang isa sa ways forward na nakuha ko dun sa training na sinabi ko kanina kasi may nakilala akong isang from the MSSD na kinausap ko siya nung nakita kong parang maganda yung pinopromote ni ma'am. Kinausap ko siya kasi tinanong ko kung ma'am pwede ba tayong mag-collaborate to conduct these activities sa aming Darussalam communities. And then she said yes. Bali ang napag-usapan namin na gagawin is pag-usapan kung ano ba yung tinatawag na GBV or the gender-based violence. Kasi napaka-timely siya kasi sa communities natin to gagawin eh. And 'di ba Ma'am Cha, bago yung mga communities natin, no? Kumbaga, since na convene natin yung mga tao sa isang community sa mga housing units natin, bago sila. So pag-uusapan doon kung ano ba ang tinatawag na GBV at kung sakali, wag naman sanang mangyari, pero kung sakaling mayroong cases on gender-based violence or the violence against women and children, paano sila magsusumbong? So yun yung tinatawag na referral pathway. So nakausap po natin yung ating kasamahan from the Ministry of Social Services and Development from the MSSD na tulungan tayo para bigyang awareness yung mga beneficiaries natin, yung mga kasamahan natin sa Darussalam communities para pag-usapan nga po yung sinasabi natin GBV and ano ba yung referral pathway. So yun po yung so far na activities natin for the 18-day campaign to end the violence against women. Yung GBV activity, nasa discussion stages pa siya, wala pa siyang dates or may nakikita na kaming dates. Actually, nasa finalization stage na siya. May dates na siya, inshallah. December 9. Yes, within the campaign po talaga. December 9 and 10, inshallah. Sa mga areas natin sa Darapanan at sa Banubo na Darussalam communities natin. Yun yung ating target. Kasi 'di ba yung mandates naman natin as housing arm of the farm, hindi naman nagtatapos doon sa pagbigay lang ng housing ng bahay. Kasama yan yung ating sa HOAS natin, 'di ba? Will you both Community be support. sa community support? Yes. Will you both be there during the GBV activity or Kasabay nun yung ating Gender in Islam for the MHSD employees na yes, so pumasok din pala yung Gender in Islam activity natin sa 18-day campaign. So isa rin yun pala sa MHSD level na activity natin, no. Kasabay yun, sumahati kami. Si Ma'am Cha doon sa Gender in Islam na pag-uusapan. Maganda yun, yung Gender in Islam na yun. Maybe gusto mong magbigay ng quick background kung sino magiging RP natin doon, Ma'am Cha. Meron tayong magiging RP doon, which is hindi ko pa nakuha yung details talaga. Pero meron tayong magiging RP and also magtotalk din, magbibigay rin ng mga insights nila. Of course, ang ating Minister Attorney Hamid Aminuddin Dibara, ang ating Director General Ismail Ibrahim. So, ayun. Yes, dahil sila ay talagang advocate ng gender in Islam. So, yun po, si Ma'am Cha will be facilitating the Gender in Islam activity for the ministry. And then, ako naman po, katuwang ng ito na yung sinasabi natin na GFPS, no. Ang naghahanda ng activity ay from our housing division. Yes, no. Yun nga sabi namin kanina, ang
ang GAD program po ng isang opisina, hindi lamang po gawain ng dalawang tao. Ito ay gawain ng lahat. Kaya po, katuwang ng ating housing division ay sila po ang kasama natin na mag-facilitate at mag-conduct nung sinabi nating GBV awareness and referral pathway. So, kasama po natin doon si Ma'am Shahara ng housing division. Shahara Pendalina. Yes. Saka hindi naman siya GAD focal, GAD coordinator. Coordinators na ngayon, yes. Alright. Yes, so ang tawag na ngayon is GAD coordinators dahil hindi lang ideally kasi GAD focal point system, meaning naglilid pa rin po ang ating ministry dito, ang minister natin dito, and may mga TWG yan, technical working group, at may mga executive committee nung GFPS natin. Kami ni Ma'am Cha, coordinator lamang. Meaning niya, kung may pinatawag si BWC ng mga meetings, kami po yung atin. Siyempre, sobrang busy naman ni Minister NDG para puntahan pa yung mga meetings na yun, no? So, Is it still coordinator, alternate caller, or both kami ay coordinators na. Co-coordinators So, wala nang mga Ah. wala nang mga alternate na. So, both kami ay coordinators na. And hopefully, inshallah, sana by 2025, inshallah, ay hindi lamang po sa amin dalawa ni Ma'am Cha pati yung yung ating mga activities. secretariat, they are Yes. also coordinators. Yes, kaya meron tayong GAD Secretariat, GAD Focal Point System Secretariat. Kasi po lahat tayo ay nakamandato na gawain para masunod natin yung at least 5% na pag-utilize ng fund sa GAD. Lalo na ngayon na tumaas na masyado ang budget natin since na Hindi masyado. I mean, it's a billion. It's more than a billion. So, anong 5% nun? Pero lumiit pa rin No, siya. Is it? compared Yes. sa ano. It's still, yung capacity na gastusin pa rin yung 5% na yun sa tamang paraan at sa hulog para sa general development is Actually, maano saludo siya eh. sa inyo? Baka kasi may impression ng iba na, 5% sa GAD lang. Hindi po. Really? Ang nangyayari kasi, as much as we wanted to accumulate the 5% for only GAD activities, pero hindi talaga siya kaya kasi hindi lamang po tayo nakamandato para sa gender and development. Napakalaki ng 5% na pag-uusapan Yes. kung ipupunta lamang natin ito. Pero ang nasa batas at ang nasa polisiya ay meron tayong direct activities on gender and development. Ito na po yung mga ginagawa natin, yung mga trainings, mga activities for our beneficiaries. Meron tayong mga iba't ibang mga capacity development, yung mga gender sensitivity training natin. Kung hindi man natin maabot yung 5%, may tinatawag na attribution. Okay. Meaning nun, yung mga regular programming natin, yung regular activities and regular projects ng ating ministry ay i-attribute natin sa GAD fund, sa Gender and Development Plan and Budget. O ikaw, naging alternate ka before, di mo? Ngayon ay tagapakinig ako, so dapat magmukha Yes. akong hindi ko naiintindihan. Oo, so just to ano lang, no, kasi yung iba yun, 5% ang budget ng Yeah. GAD, si Ma'am Chan, si ang laki ng budget nila, so hindi Patayo po tayo ng yun. training center. Oo, so halimbawa, nung 2024 budget natin, for 2025 budget halimbawa, ang inattribute natin, kasi hindi talaga natin naabutin yung 5%, nasa around 100 million, I think, for the 1 billion project, no. So halimbawa, 5% niya is hindi na yung total GAD na activities lamang doon, hindi talaga siya abot even 10 million na usapin, no? So, paano natin siya mabubuo? As per the policy, pwede tayong mag-attribute, no? Halimbawa, yung housing programs natin, pwede natin yun i-attribute, tinatawag na attribution, para mapasok siya sa GPB or GAD Plan and Budget. So, may mga steps, may mga process, may mga forms pa na fini-fill in para masabi natin na itong proyekto na to ay pwede natin i-attribute sa GPB natin na tinatawag. So, ganun lang, no? Just to cut the impression na napakalaki ng 5%, paano mo i-utilize lahat? At yun po ay silip lang sa mga administrative na Yes, mga gawain ng ating GAD coordinators. I believe yun ang isa sa mga hamon na nararanasan ninyo as GAD coordinators. Yes. May iba kayong hamon na gustong i-share at kung paano nyo nalulutas itong mga hamon na ito.
Para sa mga nakikinig sa radyo, nagaturuan sila kung sino mauna. Coordinating, facilitating ay malaking hamon. Even kayo, no? Yeah. Even hindi lang sa God activities, you know the hardship pag mag-facilitate ng facilitate and mag-prepare ng activities kasi you should fill in the needs of all your participants, no? So I think isa yan kasi sa ating God, of course, we should be very very kumbaga masunod natin yung kung ano man as long as kaya natin yung needs ng ating mga participants. So I think isa yun sa pinaka malaking challenges na kinakaharap natin ngayon. So for the facilitating of activity itself, si Ma'am yung magsisimula ka sa umpisa sa pag-process ng voucher and then marami kang paperwork. kakausapin, paperworks, of course, yung marami kang kakausapin na mga involved doon sa activities. So, yun lang naman. Basta, as long as yung mga activities natin, it can contribute to the gender and development goals natin. So, kami ni Ma'am Sue as coordinator will do our part. Push Yes. lang. Push lang. Laban Hopefully, lang, fighting. hopefully, yun nga ang tinatarget natin by next year, inshallah, ay ma-internalize ng lahat na ang programa ng GAD ay hindi lamang po talaga sa dalawang coordinators lang na napapaloob, no? Dahil ito ay talagang inuulit-ulit po natin na para sa buong ministry, inshallah. Inshallah. By the end of the day, lahat ng serbisyo para sa Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Housing yes. So, with that, I believe na natalakay po natin ang essentials ng suporta ng MHSD para sa VAUSI campaign. Bago po tayo maghiwalay kasi malapit na mag-out sila Kia sa kanilang school. May gusto po kayong mensahe na iparating sa ating mga nanonood sa live stream at nakikinig sa radyo? Anyone? Sinong gustong mauna? Nag-chat. May mga nire-replyan sila. May mother duties kasi. Oo. Wala na. Sana lahat tayo, makiisa dito sa 18-day campaign to end violence against women and children. So, we'll do our part. Ang BARM naman is they raise awareness doon sa rights, providing access to legal and support services, and madami pang iba. So, tayo, we will do our part sa office natin. So, Inshallah. yun lang. Maraming salamat for having us. And ako naman po, sana hindi lamang tayo mag-end sa 18-day lang, no? Isa sa mga, kaya isa-isahin natin, sana makaya natin lahat ng Darussalam communities natin, Ma'am Cha, no? Yes, Na lahat. makagawa tayo, inshallah, ng the same training on the GBV and referral pathway. Kasi hindi lamang po ito talaga napaloob sa 18 days lang. Kasi, of course, sa Islam man lang, di ba, bawal na bawal talaga nasaktan natin ang mga kababaihan. And mahabang usapin ito patungkol sa karapatan ng mga kababaihan. Pero, for ourselves, of the change talaga will start within ourselves, no? So, pagtulungan po natin mga kabalay, lahat ng mga nakikinig na i-stop kung makaya natin totally eradicate ang violence against women, no? At sana inshallah hindi lamang po ito, sabi ko nga kanina, hanggang December 12, but hopefully our campaign will always be within ourselves na every day na kinakampi natin, uy, bawal yan, ganyan, no? And sana inshallah dumating tayo sa point na hindi na natin kinakampin ang pag-end nito, kundi talagang sineselebrate natin dahil wala nang halos kaso, inshallah, no? Kasi 2024 na, masakit mang isipin, marami pa rin po tayong cases, no? Sa usaping violence against women. Hopefully, pinagduduan natin na sa ating lahat ng Darussalam communities ay hindi talaga magkaroon ng ganitong mga kaso, inshallah. So, yun lamang po. Maraming salamat again sa MHSD ICS sa pagpa-unlock sa amin and sa pag-grant ng request namin to have the discussion earlier. Yes, maraming salamat Kabalay Nari. Na-miss ko po kayong lahat. Ayan, I miss all our Kabalay sa mga nakikinig dyan. And thank you so much again po for having us. Shukran. Siguro si Ma'am Cha will stay. Pwede. Last
na. So, violence against women and children is a crime. So, speak out, take action, and help stop the abuse. So, if you know someone po or experiencing violence, so contact your local authorities. Yes. So, together, we can create a safe and equal society for all. Yes, inshallah. Vow free barm, hashtag vow free barm, hashtag no peace without women. Yun. Yun ang hashtag. Yun ang hashtag for this year. I-question mo yan mamaya. Kung anong hashtag vow I free. like na nag-suggest na sila ng KKK ko. So. Oo, para may ready na yung mga sagot ng ating mga kabalay. Alright, and with that, yun po ang ating MHS Discusses, kung saan tinalakay natin ang MHSD support sa Violence Against Women campaign. Pero hindi pa po tayo nagtatapos. Magbabalik po tayo para sa ating balitaan, impormasyong pambahay at hanap buhay at health and safety first segments. Makalipas nitong mga paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. At para sa ating balita ngayong araw na ito, meron po tayong tatlo. Mungkahing pagtaas ng budget para sa 2025, ipinaglaban ng MHSD at inaprubahan ng CFBM. MHSD nakibahagi sa kick-off program ng 18-day campaign para sa Vow Free Bangsamoro. Mga empleyado ng MHSD naliwanagan ukol sa mga benepisyo ng blood donation sa MOH NVBSP orientation. At para sa ating unang balita, mungkahing pagtaas ng budget para sa 2025, ipinaglaban ng MHSD at inaprubahan ng CFBM. Naging matagumpay ang pagharap ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, sa Committee on Finance, Budget and Management, ang CFBM, upang isulong ang panukalang pagtaas ng budget nito para sa taong 2025 na ginanap sa Parliament Session Hall sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex, Bangsamoro Government Center, Cotabato City noong ika-20 ng Nobyembre 2024. Mula sa 624 million pesos na pondo nito na nailaan sa Bangsamoro Expenditure Program o BEP ng Ministry of Finance and Budget and Management, ang MFBM. Kinatigan ng CFBM ang apela ng MHSD at dinagdagan ng pondo nito ng 508 million pesos at umabot na ang kabuuan ng 1.132 billion pesos para sa fiscal year 2025. Ayon kay Minister Hamid Aminuddin Bara, ang karagdagang pondo ay gagamitin ng MHSD sa pagpapalakas ng mga komunidad sa buong rehiyong Bangsamoro sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga libreng pabahay para sa pinaka-nangangailangang pamilya. Salamat sa CFBM sa kanilang mga aproba na madagdagan ang budget natin sa MHSD.
na ginawang posible ang dagdag na 400 resettlement housing units na may water system para sa 6 na probinsya ng BARM. Masayang wika ni Minister Bara. Ayon kay Member of the Parliament Mary Ann M. Arnado, CFBM Chair, sang-ayon sila sa kahalagaan ng pag-establisa ng mga disenteng pabahay sa rehiyon sapagkat marami ang pamilyang nangangailangan base sa housing needs na abot sa 315,882 na naitala ng MHSD sa buwan ng Setyembre 2024. Sinabi rin niya na ang naturang approved budget increase ng MHSD ay subject sa fiscal space o pagkakaroon ng magagamit na budget na may bibigay ng gobyerno para sa kinakailangang layunin nang hindi masisira ang pagpapanatili ng pinansyal na posisyon nito. Inaprubahan ni MP Arnado ang apela ng MHSD sa motion ni Member of the Parliament at CFBM member Aida M. Silongan na sinegundahan ni na members of the Parliament Dr. Susana Salvador Anayatin, Rosie A. Makatanong at Said M. Sheikh. Kasama ni Minister Bara, nakmatawan sa MHSD at nag-justify sa mungkahin nito sa CFBM sina Deputy Minister Alden H. Asiri, Bangsamoro Director General Esmael W. Ibrahim, Director for Operations and Management Services Salem C. Dimuna, Director for Technical and Regulatory Services Suharto S. Wahab, at mga hepe at head ng iba't ibang dibisyon at seksyon ng ministry. Ako pong yung lingkod Bangsamoro Joeria Bintemran Muhammad, magbabalik. At para sa ating pangalawang balita, MHSD nakibahagi sa kick-off program ng 18-day campaign para sa Vow Free Bangsamoro. Bilang pagpapamalas ng pagkikiisa nito sa BARM sa advokasya upang matiyak ang Bangsamorong malaya sa violence against women o VAW, lumahok ang Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, sa kick-off ceremony ng 18-day campaign upang wakasan ang VAW na ginanap sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex, Bangsamoro Government Center, Cotabato City noong ika-25 ng Nobyembre 2024. Sa mga kababaihan, ang kampanyang ito ay isang paalala na ang inyong buhay, inyong mga boses at pangarap ay mahalaga. Alamin na hindi kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang Bangsamoro Women Commission, ang BWC, kasama ang aming mga kaakibat at kaalyado, ay narito upang suportahan kayo. Sama-sama nating tatanggalin ang mga hadlang na magpapatahimik sa inyo at bubuo ng mga sistema na magpoprotekta at magpapasigla sa inyo. Wika ni Haja Bainon G. Caron, BWC Chairperson, sa kanyang 6th State of the Bangsamoro Women Address. Sa panahon ng kanyang pangkalahatang ideya ng mga kababaihan sa burokrasya, politika at pamamahala, kinilala ni Chairperson Caron ang MHSD sa pagkakaroon ng 9 na kababaihang kumakatawan sa mga technical na posisyon, 8 nasa mid-level na mga posisyong supervisor, at 3 sa mga posisyon sa pangangasiwa. Dapat tayong magsama-sama, magkahawak kamay upang matiyak na ang lahat ng kababaihan ay mabubuhay ng walang takot sa pag-aabuso at pang-aapi. Panawagan ni Punong Ministro Ahod B. Ibrahim sa kanyang mensahe. Binati niya ang BWC sa patuloy na pangako at mga katagumpay nito na pagyamanin ang patuloy na pag-unlad habang kinikilala din na mas maraming gawain ang darating. Hindi lamang sa paparating na 18 days, kundi bilang panghabang buhay na dedikasyon sa katarungan, pagkakapantay-pantay at kapayapaan. Ang MHSD ay ganap na nangangako na sasali sa kampanya upang wakasan ang VAW sa loob ng ministry at higit sa lahat sa mga komunidad ng Darussalam.
Wika ni Zuhaira Yu Ibrahim, MHSD Focal Person for Gender and Development. Ang Darussalam Community ay tumutukoy sa mga resettlement housing projects na ipinatutupad ng MHSD sa BARM at maging sa labas ng rehiyon na nag-e-establisa ng mga progresibo, mapayapa at matatag na komunidad. Sa panimulang video ng seremonya ay pinaliwanag ng BWC na ang 18 araw na kampanya para wakasan ang VAW ay isang pambansang inisyatiba na naglalayong itaas ang kamalayan at pagyamanin ang sama-samang pagkilos upang maalis ang lahat ng anyo o klase ng VAW. Ang kampanya ay may karagdagang kahalagaan dahil ito ay naayon sa pangako ng rehiyon sa pagtiyak ng pagkakapantay-pantay ng kasarian at pagprotekta sa mga karapatan at dignidad ng lahat ng kababaihang Bangsamoro. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joy Ria bint Emran Muhammad, magbabalik. At para sa ating huling balita ngayong araw na ito, mga empleyado ng MHSD naliwanagan ukol sa mga benepisyo ng blood donation sa MOH NVBSP orientation. Nadagdagan ng kaalaman ng mga empleyado ng Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM ukol sa mga benepisyo ng donasyon ng dugo na isinagawang orientasyon ng Ministry of Health. Ang MOH tungkol sa National Voluntary Blood Services Program, ang NVBSP na naganap sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City noong 15 ng Nobyembre 2024. At sino man ang nagligtas sa isa, ito ay parabang iniligtas niya ang buong sangkatauhan. Mula sa Suratul Maida, Aya 32, ay isa sa maraming talata mula sa banal na Quran na ibinahagi ng mga resource speaker sa panahon ng pagtatanghal. Kasamang mga sayantipikong mapagkukunan at impormasyon ukol sa mga benepisyo nito sa ospital. Nalaman din ng mga kalahok na ang pagbibigay ng dugo ay may pakinabang din sa pisikal na kalusugan at nagsisilbing libreng pagsusuri ng pulso, presyon ng dugo, temperatura ng katawan at antas ng hemoglobin ng donor. Ang mga blood donor, ayon sa mga tagapagsalita, ay makatatanggap ng patunay ng pag-donate mula sa host agency tulad ng MOH na maaaring gamitin ng mga ospital upang unahin ang kanilang pangangailangan para sa mga bag ng dugo. Sakaling magkaroon ng pangangailangan sa hinaharap na maaari rin magamit ng kanilang mga kaibigan o kapamilya. Salamat sa MOH sa pagbabahagi ng kahalagahan ng pagbibigay ng dugo. Ito ay mahalagang kaalaman para sa parehong donor at recipient. Wika ni Bangsamoro Director General Esmael W. Ibrahim na sumang-ayon sa lahat ng mga talatan at hadith na binanggit upang madagdagan ang pananampalataya sa pagligtas ng mga buhay. Pagkatapos ng pagtatanghal na ibinahagi ng mga resource speaker na sina Johaina M. Aliudin, Shiana May M. Gilayo at Magid S. Maulana Jr. na kapagtanong din ng mga empleyado tungkol sa bloodletting tulad ng mga inirekomendang edad para sa pag-donate na nasa 16 hanggang 60 taong gulang at ang kahalagahan ng mga uri ng dugo tulad ng pagiging universal donor ng type O at pagiging universal recipient ng type AB. Para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamamahay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joy Ria bint Emran Muhammad, nag-uulat. At yun po ang ating balitaan sa araw na ito. Medyo baliktarin natin konti ang ating segments dahil kanina pa ako nagsasalita. No. Gusto mo magbalita next? Dito na siya
Wow. Feel ko ang next na news natin online ulit kasi lahat tayo nasa travel. So Zoom lang 'yan. Ang sabi nga ng iba. So without further ado, ang ating health and safety first. Maririnig na natin ang boses ng ating kabalay na si Kuya Hamsi. Kuya Hamsi, take it away. Thanks, Kabalay Nari. At Kung maalala kong mic mo. At para sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is Your Greatest Wealth. Sa ating segmentong MHS Discusses, ating tinalakay, pinag-usapan ng violence against women and their children. Para naman sa ating segmentong Health and Safety First, ating naman pag-uusapan at pagbibigyang diin ang selebrasyon ng National Children's Month or NCM. Ang National Children's Month ay taunang pagdiriwang tuwing Nobyembre sa Pilipinas bilang paggunita sa pagpapatibay ng United Nations Conventions on the Rights of the Child or UNCRC noong November 20, 1989. Ang selebrasyon ay tinatag sa bisa ng Republic Act number 10661 na naglalayong itaguyod ang kapakanan, karapatan, proteksyon ng mga bata. Ang tema ng National Children's Month ngayong taon ay ngayong buwan ay Break the Prevalence and the Violence, Protecting Children, Creating a Safe Philippines for the Children. At paano ba tayo or ano nga bang nilalayo ng selebrasyong ito? Itong nilalayo nila bigyang proteksyon ng mga bata laban sa karahasan, pang-abuso at diskriminasyon. Pangalawa, itaguyod ang akses sa tamang nutrisyon, serbisyong pangkalusugan, mental health support. Pangatlo, ikayati ng inklusibo at patuloy na edukasyon para sa mga bata. Pangapat, bigyan puwang ang kanilang tinig sa mga desisyon at advokasiyang may kinalaman sa kanilang karapatan. At para makilawak naman sa National Children's Month bilang isang individual, magbahagi ng kaalaman gumamit ng social media platform para ipalaganap ang impormasyon tungkol sa karapatan ng mga bata. Pangalawa, tumulong sa pamayanan, mag-volunteer or mag-donate para sa programa at pangangailangan ng mga bata. Pangatlo, maging mabuting modelo pampangalagaan at igalang ang karapatan ng mga bata sa inyong paligid. Pangapat, makilawak sa edukasyon, dumalo sa mga seminar or magbasa tungkol sa child rights at protection. Panglima, pangalagaan ng kaligtasan, siguraduhin ligtas ang tahanan at iwasan ng anumang uri ng karahasan sa mga bata. Pang-anim, suportahan ng talento, hikayati natin ang kanilang mga interes or potensyal o hayaan natin sila magdesisyon kung ano nga bang kanilang mga gusto. Pangpito, pakinggan ang kanilang mga tinig, bigyan pansin ng opinyon sa loobin ng mga bata. At panghuli, labanan ang pang-aabuso. Maging talerto at agad i-report ang anumang uri ng child abuse sa otoridad. At maliit man o malaki ang inyong kontribusyon, nakakatulong ito upang itaguyod or makibahagi sa karapatan at kapakanan ng mga bata bilang selebrasyon ng National Children's Month. At yan po ang ating maikling segmentong Health and Safety First, Best Health is Your Greatest Wealth. Ako pong nilingkod Bang Samoram Saripala. Thank you sa ating health and safety first, which is timely pala ang Yes. National Children's Month sa ating VAUC campaign VAUC kasi campaign. violence against women and children. So tugma din talaga ang dates natin, alhamdulillah. Yes, Kabalay Nari. And with that, ang ating health and safety first, narito naman ang ating impormasyong pambahay at hanap buhay. So recently, nakilahok po ang ilan sa ating mga kabalay sa MHSD sa Multi-Sectoral Convergence for the Development and Transformation of 6 MILF camps held at Camp Siongko. So, shoutout po sa ating Director for Operations and Management Services, Salem Silimuna, sa pag-lead ng team doon. I believe ang ibang kasama niya si Engineer Rakman ng HHSD, Engineer Gio from PDD, and Engineer... Bakit naging engineer bigla? Si Sharjah. Sorry, nabasa ko siya. Engineer Sharjah Maguindanao. from Provincial Office ng Maguindanao. So, ang 6, ano ba itong 6 MILF camps na ito? Meron po tayong 6 major camps na recognized is Camp Bilalang isa, pangalawa Camp Busra Samyorang, pangatlo ang Camp Abubakar as Siddiq, pang-apat ang Camp Omar Ibn Al-Khattab, panlima ang Camp Badr, at pang-anim ang Camp Raja Muda. So, tinalakay nila kung paano po i-develop at i-transform po ang ilan sa mga MILF camps na ito. At meron pong mga proyektong MHSD sa ilang mga MILF camps na ito, actually. So, makibahagi lang din kasi ang susunod na mga projects natin ay ukol sa transformation nila. I believe nakalinya na
ang procurement para sa ilang mga proyekto ng MHSD sa 6 major camps na iyon. So, bantayan lang ang ating mga balitaan sa susunod na mga detalye. At yun po, ang ating segmentong IPH, ang ating impormasyong pambahay at hanap buhay. Just in time, may ilang minutos pa tayong natira para sa episode na ito. Daanan po natin ang comment section. Mabasa mo ba ang pinaka-first comment ko? Yes, Kabalinari, Alright. from our Mother Earth. Ma'am Salambay Abdullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Great day and episode, dear Kabalays, watching while in a workshop with LGUs of Basilan for the formulation, updating of their CLU Pure Comprehensive Land Use Plan with MHC Basilan and ILUD or Environment Land Use and Urban Development Division of TRS. Oh. At may kasunod yan, Ri, at yan ang pag-uusapan sa Davao kung paano ba ma-strengthen at mas ma-realize ng bawat miyembro ng secretariat ang kanilang mga tasks. I think naka-address to sa MHC talakayan kanina. Yes, yung ating patungkol sa enhancement ng ating FPS, focal point system, lalo na sa secretariat, nakalinya na secretariat activity. So, sunod sa kay Ate Sally, si Del S. Hassan, watching from MHSD Sulu Provincial Office. Bumabalik si Ate Muli siyang Sally. Go Kabalay-nari or Ikaw na. we are with the coordinators and Kabalays Zoo and Cha or hashtag Zoo-Cha in their advocacies to end vow in the Bangsamoro. O, diba? We are meron na silang hashtag Zucha. Zoo-Cha. Parang kape or parang tea shop or Parang what? tea, kasi cha. Yun na, mag-start ka Zucha. ng tea shop, ng milk tea shop mo, cha. Meron siyang milk tea shop. Cha! Ano yung milk tea Oh. shop sa tabi ng Emanor? Meron na? Chatok cha. At least may cha. Not sponsored. So we have sunod sa kanya si PDIBS Abu Said Harudain watching from Blue Lotus Hotel Davao kasama si Section Chief Gorgeous Ma'am Salembay Abdullah. And ang ating lovely Jasmine Langgil. The very Shout out! Shout out. Ganun talagang tono ko, Nasa no? kabilang room lang Nasa naman. kabilang room lang naman din. No? Gusto lang yung pa-shout out. Parang hindi niya rin tayo marinig no, sa pagsigaw natin dito. And with that, pwede na po tayong dumako sa ating KKK, ang segmentong ang segmentong kung sila mas saan. excited. No, di ba? Patagalan lang natin. Ang segmentong kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Shoutout din kay Kuya NG. Kuya na on leave ngayon. Hope you're resting well and sana lahat ng permanent employees nagamit na nila ang kanilang forced leave kasi malapit nang patapos ang 2024. May time pa ba? Sunod-sunod yung events? Of course, ako naka-file ako. Hindi niyo ako makikita sa last week ng December. And with that, para sa ating unang tanong for our KKK, meron pong 2 hashtags na pinapalaganap ng BWC para sa ating VAUSI campaign for this year. Magbigay lamang ng isa. So, may dalawang hashtags yun. Bigay lamang ng isa. May comment. Ano nga yan? Ano nga yan natin? Ano nga yan? Second question. Ano ang Republic Act number ng Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law? So, ito ng hint ninyo, it is 5 digits. So, ano pong Republic Act number ng Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law? And ang ating huling katanungan, fill in the blanks. Republic Act 9710 or the Magna Carta blank women. So, one Kung word nakinig lang. sila One word kanina, lang. One word lang. sasagot nila. Yes, one word lang. One word lang. So, first question, ano ang Republic Act ano ang isa sa mga hashtags ng VAUSI campaign for 2024? The second question, ano ang 5-digit Republic Act number ng Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law? At fill in the blanks, ano po, no, walang salita, one word, Republic Act 9710 or the Magna Carta blank women? Saan ibig
Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Bawal po makilawak ang guest. 0955-799-4778. At para sa pagkakataong manalo ng 100 peso load. Dapat lahat yun masagot? Hindi din, kahit isa lang. Kahit isa lang. Yeah, so paunahan Pero din. kung may 3 number ka, pwede mong sagutin yung 3. At yun po ang ating Kung segmentong lahat sagot KKK. ko, 300. Kung ikaw mapilit, ikaw na una. Hindi rin, like kahit na makatatlong beses ka mag-text, isa lang ang considered doon sa bawat number. So you can only win So, once isang per text, week. tatlong answer ko. No. Yung isang tama lang ang pansinin ko. Mabait kasi kami eh. So, with that, yun po ang ating segmentong KKK. At dito na rin po nagtatapos ang ating MHS Delivers. Sa ngalan ng ating nagbubuting Minister Hamid Aminuddin D. Bara, Deputy Minister Aldin H. Asiri at Director General Esmael W. Ibrahim. At sa ating, ako po ang inyong likod bang sa Moro Joy Ria bint Emran Muhammad. At sa ngalan ni na... Ako po ni lingkod bang sa Moram Sari Pala at sa ngalan nila Ma'am Salemboy Abdullah, Sir Dato na Zay Daud, Sir Alman Suarez Ugaw at Ma'am Jasmine Langgi at sa ating mga kabalay sa technical side ng DXMS Sir Archie, Sir Rupert, Sir Jeffrey, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. Kami po ang inyong lingkod na laging nagsasabing, lagi po nating tandaan ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building umma. Ako po ang inyong lingkod bang sa Moro Joy Ria bint Emran Muhammad, nagpapaalam po sa ating 197th episode at nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Alhaj. MHS Delivers.